yung ating 4B. Be helpful, be tolerant, and be sympathetic, and be understanding. So mga kapatid, how to be compassionate to others. Paano tayo magiging compassionate sa ibang tao? Mga kapatid. Ang first point po natin, number 1, be helpful. Be helpful. Paano ba tayo maging helpful? Lalo-lalo na po sa, halimbawa, hindi natin nakilala yung isang tao, paano tayo maging matulungin sa kanya? Kung wala man tayo, except po doon, kung halimbawa, wala naman po tayong pera, wala tayong may ibibigay na tulong na financial sa kanya, in another way, ano pa po yung mga bagay na pwede natin maitutulong sa kapwa natin? Di po ba? Yes, prayer. That's number 1. And naalala ko po, nung isa-share ko na rin po ito, maybe 2 weeks ago, Sister Annalyn. Di po ba? Sister Annalyn po, nagkaroon po siya ng sakit sa tiyan. And then, yung time na po noon, nakita ko po siya, pinagtutulungan po siyang ng mga kasama namin boarding at saka sa kabila pa po ng mga boarding na nakapulot sa kanya sa kalsada dahil natumba po siya, galing po siya sa kanyang employer. Tapos dinala po siya sa aming boarding house. Tapos nakita ko po siya sa sofa. Kumbaga sa amin, binibigyan siya ng food, tinutulungan siya, tinutulungan na siya. Ako naman po, hinayaan ko na lang po sila doon. And then, nung umaga na po, pag-ising ko, nandun pa rin siya nakahiga sa sofa. Tapos, kumbaga sa amin, nakita ko siya na nahimik, pero parang namimilipit siya ng sakit. Sabi ko, ate, okay ka lang ba? Sabi niya, oo, okay lang ako. Sabi niya, gano'n sa akin. Then, wala akong may offer sa kanya. Wala akong food, offer kung ano man may offer ko sa kanya. Ang sabi ko lang sa kanya, hinawakan ko ang kamay niya. Ate, pwede ba kita ipag-pray? Sabi niya, okay, sabi niya. Sabi ko, ate, tama ko ba si Jesus? Amen, sabi niya agad sa akin. Amen, ate, sige po, pray kita. Tapos pinag-pray ko siya within only, siguro mga 3 minutes. Hinawakan ko ang kanyang kamay, tapos hinawakan ko yung sa niya. Tapos ayun nga, pinag-pray ko siya after ko sa parang pray. Nag-pray din siya, tapos nagpapasalamat siya sa akin. Then after nung nag-chat siya, sabi niya, thank you, sabi niya sa prayer mo. I feel better. Natutuwa naman ako. Kasi hindi ko expect na in a simple way na pagtulong ko sa kanya, na-appreciate niya at malaking tulong para sa kanya. Yung mga kapatid. Kahit sino po sa atin magagawa po natin yan, kahit sa, lalo na po sa mga matatanda sa bus, na pagbababa sila, lalo na si mga matatandang Chinese, lagi po sila may mga dala-dalang mabibigat dito. Tapos minsan pagbaba sila ng bus, hindi nila kaya mabuhatin yung mga bitbit nila. In a simple way na pwede natin silang tulungan, buhatin o ibababa yung kanilang mga dala. Di ko ba mga kapatid, is the simple help sa isang sa kapwa natin. Amen? Amen. Wala man po tayo magbibigay ng financial sa kanila in the other way na pwede natin itulong. Amen? Ano po yung first points po natin? Be helpful. Be helpful. At sabi po dito sa Hebrew 13:16, Balik mo. sabi po sa Luke 6:30, give to everyone who asks you, and if everyone takes what belongs to you, and do not demand it back. Di po ba mga kapatid? Kung nakapagtulong po tayo sa kapwa natin, huwag po tayong mag-aantay na ibabalik po yun sa atin.
Kumbaga sa ano yung bayad. Nag-aantay tayo ng bayad. Kung gusto natin tumulong at taos puso natin ibibigay yun. At taos puso natin itutulong yun sa kapwa natin. Na huwag na tayo mag-aantay ng kabayaran. Amen po ba? Sa John 15:13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Ito po mga kapatid. Simpleng pagtulong sa ating kaibigan, sa ating kapwa, ay malaking karangalan po yun sa ating Panginoon. Whoever is kind to the poor, lend to the Lord, and He will reward them for what they have done. Malaking karangalan yun na ating, malaking karangalan na natin yun sa ating Panginoon. Sa simpleng pagtulong sa ating kapwa. Amen? So, mga kapatid, ano po yung number 1 natin? Number 1 points po natin. Be careful. Amen? Di ba kayo natutulog? Ito po ang ating number 2 points. Be tolerant. Ano po ba mga kapatid ang ibig sabihin ng be tolerant? Mga kapatid. Ano po ba yung ibig sabihin ng be tolerant? Ano po ba yung ibig sabihin ng be tolerant? Lalo na sa ating mga pag-ugali. It's a simple na ang pag-asano, yung mga ugali na hindi natin pwede ito-tolerate. Di po ba mga kapatid? Lalo na sa mga anak natin, kung may anak na tayo, huwag natin silang ito-tolerate sa mga gawain or sa kanilang mga pag-ugali na hindi naman kaaya-aya. Di po ba mga kapatid? At lalo na kung sa mga nakakasama natin, sa boarding house, sa simple na sa boarding house na nakasama natin, mga ka-boardmate natin, may mga pag-uugali dahil sa boarding house, may kanya-kanya tayong pag-uugali. May kanya-kanya tayong may kanya-kanyang panindigan yung mga tao, mga kasama natin. May mga ugali din sila na hindi natin pwedeng ito-tolerate. Pwede natin silang kausapin in the nice way na hindi ito-tolerate ang mga ganong pag-ugali para magkakaroon po tayo ng magandang samahan. Di po ba mga kapatid? Amen? Ano simple way na rin politiko sa ating church? Sa ating mga pag-ugali, lalo na po sa ating mga ministry. Halimbawa, sa ating leader, sa ating mga member, na karoon na may mga ugali na hindi natin pwede ito-tolerate dito. Lalo na dito sa simbahan, na pwede natin pwedeng ito-tolerate yung mga pag-ugali ganun. Di po ba mga kapatid? Ano po ba yung mga dapat natin gawin doon? Di po ba kailangan natin kausapin? Kausapin natin kung paano tanggalin yung mga ugali hindi natin dapat ito-tolerate para hindi na madami yung iba. At para mananatili yung ating samahan sa ating simbahan at sa ating ministry. Kung mga kapatid. Dahil meron naman po tayong pastor. Nandyan para balansehin ang lahat. Balansehin ang bawat isa. Di po ba? Kaya sa ating ministry, minsan laging ganun. May mga ugali. Di po ba? Kaya dapat po natin ipabalanse din ng lahat na hindi natin ito-tolerate ang ugali ng bawat isa. Hindi naman po yun. Amen? Sabi po sa Colossians 3:13 to 14, bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgive you. And overall, these virtues,
put on love, which bind them all together in perfect unity. Di po mga kapatid, tama po. Huwag natin ito tolerate yung mga pag-ugali na hindi naman tolerate. Sabi din po sa John 18:7, John 8:7, when they keep on questioning him, he straightened up and said to them, let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. Kaya po din po mga kapatid, kung ano man yung ibabato mo sa salita sa iyo, huwag mo nang gantihan. Gantihan mo na lang ang kautihan. Amen? Tulog na po ba kayo? Amen po ba? Amen. Ano po yung pangalawang points po natin? Tolerance. Ano po yung first point natin? Be helpful. Helpful. Amen. Ang number 3 points po natin is sympathetic. Ano po ba ibig sabihin ng sympathetic? Ano po? We are good listener to someone. Di ba ba? Ang simpleng pakikiramay natin sa kaibigan natin na may malubhang dinadala at dinaramdam o dinadala problema. We are a good listener, di ba? Wala man tayo ibigay na financial sa kanya. Kailangan mo lang makinig sa kanya. Kahit may boring ka man makinig sa kanya, kahit OA man yung mga sinasabi, nilalabas ka sa kanyang kanuban. Parang gumaan lang ang kanyang pakiramdam, kinig ka lang. In the simple na makinig ka lang sa kanya, ay nagpapagaan na sa kanya kaluban at malaking bagay na yun na itutulong mo sa kanya. Di po ba mga kapatid? Amen? Amen. Lalo din po di ba sa church, kay Sister Gemma, ang ating sentro na lagi nakikinig at nagbabalanse ng lahat ng sinasaloob ng bawat isa. Diba? Ang ating barangay. Punong barangay. Diba? Siya po ang tinatakbuhan ng bawat ministry lalo sa mga miyembro. At number 1 na po ako doon. Number 1 na po ako doon lalo na kumbaga sa pagtapos ko magsalita sa kanya, okay. Siya naman magsasalita, tatahimik naman ako. Masakit man yun o hindi. Basta tahimik na lang ako at tatanggapin mo. Amen. Yun po ang mga magandang listener ng mga kaibigan natin na nauunawaan niya ang ating nararamdaman at marunong magbalanse ng ating mga nararamdaman din natin. Amen. Sabi po sa 1 Peter 3:8-12, finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate, and humble. Do not repay evil with evil or insult with insult. One of the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called, so that you may inherit a blessing. Di po ba mga kapatid? For whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and to good. They must seek peace and pursue it. For the eye of the Lord are no one righteous, and his ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. Amen. Yan po ang lagi natin ginagawa, lalo na sa ating church, sa ating mga ministry, pag di nagkakasundo, you always to pray. Minsan, ano din po ako yung out of control din ako sa pagsasalita. Aminado po ako na
dahil minsan yung leader namin nasasagot ko din. Minsan leader din namin na out of control na rin siya. Napapatulan na rin niya ako. Kumbaga sa ano yung I understand din naman. Kumbaga sa ano, minsan nakapagbitaw ka na ng masakit na salita sa kapwa ko. Saka ka nag-pray. But after you pray, na doon mo na marirealize na mali yung mga binitawan mo sa salita. But ang importante po doon, nandun pa rin po yung humbleness natin at yung pag-iintindi natin sa bawat isa. Amen? Sabi ko sa Review 4:14, therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we process. Amen. Kailangan lang talaga natin ang susunod dahil ang lahat ay magiging maayos. The Lord is close to the broken-hearted and save those who are crossed in spirit. Sabi po sa Psalm 34:18. Ito po mga dahil nandito na tayo sa simbahan, dahil nandito na tayo, nakatayo na tayo. Always to pray, lalo na sa Bible study na tayo. We are the born again, we always to pray bago po tayo. Bago tayo sa mga consequences na harapin natin. Amen. My flesh and my heart might fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Amen. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Sabi ko sa Matthew 5:4. So, naintindihan po natin mga kapatid. Yung ating 3 points. Amen. Ano po yung number 4 natin? Amen. Pwede natin sa ano po ba mga kapatid to be understanding? Ano po ba yung pag-iintindi natin? Ano po ba yung ibig sabihin po? Mga kapatid, magiging maunawain po tayo. And the simple, kumbaga sa ano, you are the good listening and maunawain ka din sa mga kailangan natin maging maunawain lalo na sa mga kaibigan ka. Kung sabihin, pinagdadaanan siya na sobrang hirap. Na kailangan natin na maging maunawain sa kanya, maging maunawain tayo sa kanyang pinagdadaanan. Kailangan natin siya madalamayan. Sabi po sa Proverbs 4:5, get wisdom, get understanding, do not forget my words, or turn away from them. Kung kapatid, kasi kumbaga sa magkaroon ka ng kaalaman sa pag-iintindi sa ating, sa akin na lang po, sa pamilya ko po, na sobrang hirap din ang pinagdadaanan ko sa asawa ko. And paulit-ulit na lang yung pinag-aawayan namin,
paulit-ulit na yung paulit-ulit na yung question. Kung minsan napablock ko na siya dahil sa sobra na. Pero kailangan ko pa rin siya intindihin sa mga salita niya gano'n sa akin. Kahit sobrang sakit, kailangan ko pa rin ulitin. Diba sa sabi ko, Lord, hanggang kailan ko ba mararamdaman? Hanggang kailan ako magiging understanding sa kanya? Sabi ko, sa parang minsan gusto ko nang bumitaw. Diba parang, Lord, gusto ko nang bumitaw. Ayaw ko nang ganito, sobrang toxic na. Sobrang hirap na. Sabi ko gano'n. Pero yung po nag-pray din yung Holy Spirit, nandiyan parang pinapakalma niya yung yung hiramdam mo, pinapakalma niya yung utak mo. Tapos pag mo nakakalma ka ng sarili, okay na yung pag-iisip mo. Tapos babalik ka lang sa reality ng buhay. But okay, sige kami pa rin. I always do understanding na lang. Kumbaga sa paulit-ulit na lang talaga na ganun. Kumbaga sa you always to be good listener and understanding kahit masakit na yung mga binamato niya sa'yo. Kailangan mo pa rin maging ang intindihin. Amen. At lalo din po sa ating mga anak, ito ba? Minsan mga anak natin, may mga din po sa na out of line sila sa pagsasalita sa atin, sa ating mga magulang. Kahit tayo din naman mga anak, sa mga magulang natin noon, nakapagsalita din tayo ng sobra sa ating mga magulang. Pero yung mga magulang natin, iniintindi pa rin tayo dahil tayo ay mga anak nila. Ganon din tayo sa mga anak natin ngayon. Kung pagsalitaan na tayo ng mga masakit na salita, na kumbaga na out of line na yung mga sasagot sa'yo, kailangan mo pa rin maintindihan. Amen. Sabi po sa Timothy 2 Timothy 2:7, reflect on what I am saying, for the Lord will give you insight into all this. Amen. Kasi kung ano man po yung mga kumbaga kung magiging good listener na understanding tayo, maintindihan tayo, at yun din ang ating pamana sa ating mga anak, at yun din ang kanilang dadalhin. Amen. Psalm 34:18, the Lord is close to the broken-hearted, save those who are crushed in spirit. Kahit gano'n kasakit yun, ay nandyan pa rin ang ating Panginoon na pilit papaintindi sa atin ang mga bagay na dapat natin intindi. Amen. But where can be wisdom be found? Where those understanding? Amen. Yun po ang Job 18 and 12 po natin. So mga kapatid, may naintindihan po ba tayo? Amen. Malinaw po ba? Amen. O, gusto ko ulitin mo po ulit. Ano po yung ating subject? Compassionate. Be helpful. Be helpful. Be tolerant. Tolerant. Be understanding. Subject po. Subject is compassion. Compassionate. Ano po yung ating subject? Compassionate. Ano po yung ating tema? Compassionate to others. Ang ating transitional? How to be compassionate to others. Ano po yung ating apat na B? Be helpful, be tolerant, be sympathetic, be understanding. May naintindihan po ba tayo sa apat na points? Amen. Amen! Praise the Lord! May naintindihan din na. I am now about to end my God message to us tonight, brothers and sisters. It is my wishes and prayer to God. Lord God, who I give this message, so that may we leave our gathering filled with this message tonight, and may we live as
this always. May the Holy Spirit remind us in our own daily lives. This message will be surely bless our good health, bless our marriage and family, mother's life, rising children, bless our spiritual, physical, and financial, bless our good health and good sense, helping us to see our need for Christ, then growing